Makakausap natin sa linya ng telepono si Philippine Volcanology and Seismology o PVOX Director Renato Solidum. Ngayong gabi para alamin natin ang latest at iba pang mga kaganapan dyan sa lindol sa Surigao del Norte. Magandang gabi sa iyo, Director Solidum. Magandang gabi din po sa inyo. Joseph Parapina po, kumusta na kayo? Bakit po napakalakas yata ng tumamang lindol na ito sa Surigao del Norte? Paka-update kami, Mr. Director. Well, yung lindol po kagabi, magnitude 6.7, actually ito yung mas mababa sa aming inaasahang posibleng lindol dyan po sa Philippine Fault Surigao segment. At ang aming nakikita dyan, kung sakaling mga mahigit magnitude 7, no? So 7.4 po ang posibleng mangyaring magnitude. Ang intensity na maximum na makikita natin sa Surigao del Norte ay intensity 8. Kagabi po, ang maximum na nakita natin ay intensity 7. Kaya po, concentrated yung damage sa Surigao City. Sa ilang mga bayan sa paligid nito, palagay ko may konting damage pero hindi na po masyadong significant. Sa pangyayari pong ito, posible po bang masundan pa ng tinatawag na magnitude 6.7 na lindol na yan at mga aftershocks sa limbawa, posible bang umabot pa ng Marso tulad po ng mga napapareport? Well, wala po tayong sinasabi kung anong buwan posibleng mangyari. Pero base po sa ating experience at dito kalakas na magnitude, posible pa pong magkaroon ng mga aftershocks, mga days up to several weeks po, no? At ang ating kita, yung posibilidad na magkaroon ng kahalintulad na magnitude ay hindi natin maaalis, pero ang probability ay mababa. Alam namin na nakapag-issue na kayo ng mga paalala, babala at iba pa, pero sa mga oras na ito po ba mayroon pa kayong bilin sa ating mga kababayan, particular sa mga lugar na inabot ng lakas ng lindol? Ang particular po nating sasabihin ngayon ay patungkol dun po sa mga affected communities. Alam po natin na ang mga paglindol, ang nakakamatay talaga yung pagbagsak ng mga bahay o gusali o mga piraso nito. Either makamatay o maka-injure. So ang kailangan pong gawin, ang mga tao ay maging cautious at tingnan ng mabuti kung ang mga bahay o gusali ay may visible signs ng damage at kakausapin ang mga municipal or city engineers. Kailangan din na mga engineers sa local government, government organizations and even professional organizations ay mag-inspect ng mga buildings at infrastructure para malaman kung gaano pa siya katibay, pwede pa bang gamitin at magbigay ng corresponding action sa mga or suggestion sa mga grupong apektado o individual na apektado. Pangalawa, dapat din tingnan kung ang mga slopes o mga dalistis ay kung meron itong mga tension cracks na posible pong dulot ng pag-uga kasi ito po ay panibagong pagsisimula ng landslides at kaya dapat iwasan ang mga lugar na to. Ang importante, makita po natin na pagpatuloy po ang pagiging ready ng ating mga kababayan kasi po kung isang gusali o building ay meron ng sira, kahit nakatayo pa po ito, ay pwede po itong masira ng mga aftershocks na bahagyan malakas. In fact, mahigit 100 aftershocks na po ang ating na-record since last night. At so far, ang pinakamalakas pong aftershock ay kakaranas lang, alas 5:11, magnitude 4.9 po, no? At naramdaman sa Surigao City ng intensity 5 at intensity 3 sa San Ricardo. So, kung ang intensity ay 5, malakas na po ang pag-uga. So, yung mga nasira na o mahina na mamasali, ay pwede pang madagdagan ang problema. Paki-update po kami, kumusta naman ang naging responde ng ating mga kababayan nang magpalabas kayo ng tsunami warning sa nabanggit na lugar? Very cooperative po ba sila? Hindi po kami nagpalabas ng tsunami warning. Hindi po posibleng magkaroon ng tsunami doon sa lindol kagabi kasi po yung Philippine Fault Surigao segment, ang kilos niya po ay horizontal. Nagkakaroon lang ng tsunami kung ang kilos niya ay vertical. So, kung po natin, hindi po tayo nagpalabas ng alerto ng tsunami. In fact, ang pinalabas po namin ay no tsunami alert. No tsunami alert. Okay, sa ngayon po, alam ko nakatutok pa rin kayo sa lugar at kung ano man, ay hingi na lang po kami ng mga updates sa inyo, sa inyong tanggapan mula ngayon at sa mga susunod na oras. Mr. Director, ano lang po ang inyong mensahe sa ating pagtatapos?
sa ating mga kababayan, ang importante nakita na natin na biglaan po ang malalakas na lindol. Ibig sabihin, dapat tayo ay ready parate. So ang pagiging ready, matibay, maayos sa mga bahay at gusali. Di ito masisira ng lindol. Pagiging ready ay alam natin kung anong gagawin habang lumilindol. At pagkatapos, pagiging ready, alam natin ang gagawin pagkatapos ng lindol. No? So po, ito po ay paalala na kahit po sa aming lugar sa Pilipinas, except mainland Palawan, posible po magkaroon ng malalakas na lindol. So dapat ready po tayo parati. Director, pahabol lang, nakatulong ba po yung mga ginagawa natin na mga earthquake drill at iba pang mga paghahanda sa ganitong mga pangyayari tulad po dyan sa Surigao del Norte? Nakatulong naman kasi kung titingnan natin sa ibang bansa, yung magnitude 6.7 na yan, marami na dapat casualty. So kung konti lang po, no? Although may mga namatay pa rin. Ganun din po yung awareness ng mga tao sa possibility ng tsunami kahit po nagkaroon ng evacuation sila. That's a precaution na sinasabi naman natin na pwedeng gawin ng community. But after ma-notify sila na wala naman pong tsunami mangyari, nagsibalikan naman sila. So therefore, yung awareness and preparedness na ginagawa through NDRMC at ng local government ay malaking na itutulong. So, isang lesson na kailangan pang gawin, magsanay po tayo parati mag-participate sa mga evacuation drill sa lindol at sa tsunami. Okay, maraming salamat po, Director Solidum. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang Maraming importante po dyan, kahit papano, ngayon, nadunan lahat ang alalay ng pamahalaan, iba't ibang departamento po para alalayan ang ating mga kababayan.